ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw lalangulan na Sabado, Pitsa 16 ada bulan na Agosto taon 2025. Sa kailalangulan edisyon na programa tayon i-Karma Health Option. Kaibayo sa amigo yo, your one and only in the morning, tan si Dr. Glenn Soriano. Ya si katoso unubat ada sararatay tepetyon nilirad saray nanduruman sakit ya lilik na inyo. Although sa pantungtungan tayo natan at nilira ada satay asma arayay respiratory ailment araya kabyangan na HIV ya undarakal natan at sarayang kaplesan tan arum nira ya klasin na sakit o laulat sa kababaihan natan araramay menopause walaray menopausal walalarad menopausal stage. Natapot tayo raratan at kinan na Dr. Glenn Soriano. Good morning, Doc! Oy, good morning, partner Orly. Ito na naman tayo, Saturday morning. Mukhang good morning tayo ngayon. Maganda yata ang weather. Walang ulan, sana. Sana lumabas agad ang araw. Pero ito na nga, ang topic natin, ito nga, itong asma Yun na yan, magandang topic din ito. Kailangan tuloy-tuloy natin promote ang awareness nitong nuisance na condition nito. Tapos touch din natin lahat ng mga mga katanungan dito sa on air at saka yung mga sakit na umiiral na very common na these days. Yes, itong asma ay ito ay sala sa lamig at sala sa init ito, Doc, di ba? Yeah, well, ang asma kung ito yung isa pang kategory na tinatawag kong mga precondition na illness. Sabi, itong asthma nito, bago ka tatakan ng asthma, yung talagang ikaw ay asthmatic patient, meron kang history na matagal na over the last 5 to 10 years na ito talagang problema mo. Kada dating ang taglamig, tag-init, o ito mga stressful, asthmahin ka, hihirap ka huminga. Pero ang tawag ko rito sa mga condition ito is hindi naman caused by mga infection ito na bigla. Hindi bacterial, hindi viral, hindi fungal, hindi itong yung chronic disease na Ito isang precondition. Ibig sabihin yan, yung mula nung bata ka pa, paulit-ulit kang tinatamaan itong mga respiratory infection hanggang sa yung daanan ng hangin nagiging very sensitive, very responsive dun sa mga triggers ang tawag natin. Yung triggers is, yan yung sinabi ko kanina, katulad na sobrang lamig, sobrang init, o yung mga allergen, yung mga pollen, yung mga dust. Basta may konti lang dyan sa tabi mo na mga ganyan triggers, aatakihin ka na kaagad ng asma. Pero matagal na sa iyo yun. So, yung matagal na, nagpa-check up, talagang natataka na siya ng asthmatic, yun, binigyan na siya ng mga maintenance na medications na para pag tinamaan man siya, may trigger, merong gamot kaagad. Yun. Itong asthma ay isang allergy rin ito. Yes, itong asthma is an allergy-induced. Ibig sabihin, yung unang-unang episode ng asthma, yung unang-una nung bata pa, 5 to 10 years ago, malamang yan, was triggered by something
na nag-cause ng allergic reaction. Tapos yung allergic reaction, paulit-ulit yan. Pwedeng every day, every week, every month. For the last 5 years, ganun nangyari sa'yo. Yun. So, nag-start yan ng allergic condition. So, ano po ang mga sintomas nito, Doc? Well, ang symptoms... Mga causes at symptoms. Well, yung immediately, pagka yung nagumpisa ang asthma, bigla ka na hindi ka na makahinga. Naghahabol ka ng hininga. O, para bang yung para ka underwater na mabilis na nga hininga, pero parang walang lumalabas, parang walang pumapasok. O, para ka nalulunod din. Pero so after yung initial na symptom na hindi ka makahinga, papasok na yun doon yung lalabas ng mga puro plema, ay kung grabe rin, o lalabas din yung respiratory system symptoms na minsan uubuhin ka pa, sisipunin ka, lalabas yung mga sipon-sipon, at after a couple of days na hindi mo naman talagang na-manage na properly, pwede ka pang lagnitin, pwede ka pang biglang humina, para lumalabas na parang trangkaso ka rin. Yun, paggrabe ang situation. Yung mga asthmatic, kapag inaatake ito kung malalim ang kanilang parang bumibilo ang kanilang paghinga na ganyan, parang wheezing ba yung parang para pumipito. Yan. Well, alam niyo naman ang mechanics ng pito. Ang pito, yan ang sound created by wind going through, dumadaan sa masikip na lugar. Di bili kayo ng pito. Ang pito para may buta pero may sikip na daanan. Pag pinilit mong hangin dyan, tutunog. Ganyan din ang airways natin. Pumipito ang asthmatic. Ganyan yan So, isang para bang late sign yan ng mga doktor. Halimbawa, pinakinggan ka, para hirap na hirap kang huminga, hindi pa masisiguro yung doktor na kung asthma talaga yan. Pero kung pinakinggan niya yung lungs mo, yung airways, maririnig niya yung wheezing. So, yan ang parang isang confirmative sign na masikip na yung mga daanan ng hangin. Kasi pumipito na sa loob. Ganun yun. Kaya naninikip yung dibdib. Correct. So, yung pag-wheezing na yan, minsan, hindi mo maririnig sa labas yan Kaya kailangan ng doktor na stethoscope niya, pakinggan niya yung baga sa loob, yun, naririnig niya. So, nako-confirm na may wheezing, may hirap huminga, may history ng asthma. So, yan, asthma nga. Kadalasan nga, gano'n. Pagka na may nakikita ko, parang pumipito. Saka ba't ang baga nito, dito, balikat, nasa taas? Bakit? Hindi, kasi, ayan ang tinatawag natin na auxiliary muscle. Okay? Yung auxiliary muscles ng tao, meron yan, yung dito sa balikat, dito sa ribs natin, at saka diaphragm. Parang baga, tatlong major yan Yung diaphragm dito sa ilalim ng tiyan natin, bumababa yan Pagbaba niyan, magkikreate siya ng negative pressure sa chest. Ngayon. Tapos yung rib cage, pinapa-expand ang rib. Pag nag-expand ang rib, magkikreate na naman ng negative pressure sa loob ng chest cavity. Yun, pati yung dito sa clavicle, sa taas, yung balikat, pag tinaas mo yung balikat, magkakaroon ng negative pressure sa lungs. So ngayon, kung meron negative pressure sa isang lugar, katulad ng lung, yung hangin papasok. Ganon. So, yung para bang, siyempre, yung para mabalanse ang hangin sa loob, sa labas at sa loob. So, yan ang auxiliary. Tumutulong yan sa pagpasok ng hangin. Ayun. So, bakit nagkakaroon ito ng shortness of breath? Okay. Yung shortness of breath, yung feeling ng shortness of breath, hindi actually yan yung primary cause na shortness of breath, yung kulang ng hangin. Okay? Isa pang yung mechanics ng shortness of breath is kahit na sapat sa hirap mo na magpasok ng hangin, hirap na hirap, mabilis nga, tapos very yung inspiration mo malakas, pero ang hangin papasok sa baga mo, kung na coat yan ng yung mucus, yung plema ng yung daanan ng hangin, hindi walang gas exchange. Hindi lalabas ang carbon dioxide, hindi rin papasok ang oxygen. So, yung insufficient ang gas exchange. So, kung nararamdaman ng body mo yon, yung kulang-kulang ng oxygen,
Una, dahil sa kulang hangin, o kaya pangalawa, dahil sa walang oxygen exchange sa lung, yun, hirap na hirap ka. Kahit na mabilis kang huminga, malalim kang huminga, kung walang exchange na absorption, nakikita sa brain mo na kulang pa rin tayo ng oxygen. Ganun yan eh. Yun. So, emergency measure yan sa emergency sa hospital. Anong ginagawa nila pagdating sa emergency room? Bibigyan ka kaagad ng pure oxygen. Okay. Kasi itong oxygen na yung nabibreathe natin dito sa room air ang tawag natin, very low ang concentration ng oxygen eh. Kung sabihin na mo, less than 80% itong oxygen sa itong binibreathe natin eh. So kung normal ang lungs mo, kung healthy ka, wala kang obstruction, etc., okay na yan eh. Pero kung asthmatic ka, yung 70% na oxygen dito sa air natin, kulang-kulang yan eh. Sa 70% ang nakukuha ng lung mo, baka less than 50% na. So ang gagawin sa emergency room, bibigyan ka ng 100% na oxygen para konting hinga mo lang, ay kuha mo na lahat ng kailangan mo. Yun ang concept sa oxygen sa emergency room. Ang asthmatic ba ay madalas sipunin yan? Yes. Kasi ang asthmatic, sabi natin kanina, is an allergic reaction. An allergic reaction sa asthma, inati-trigger yung mga defensive mechanisms. Pag na-trigger ang defensive mechanisms ng body, yung daanan ng hangin, isang response yan is the production of mucus. Okay. Yung sipon-sipon. Yun. So kung meron kang trigger, yung alikabok, allergic ka, alikabok. Pag pumasok sa nostrils mo, nangak mo yun, na-breathe mo yun, dadaan sa mga airways, madidetect ng body mo yun, so umpisa ka agad ng defensive mechanism na mucus. So, ano yung purpose ng phlegm? Hindi naman talaga masama yan. Actually, maganda nga yung may phlegm ka. Kasi yung alikabok na papasok, hindi na tuloy-tuloy sa lung. Didikit dun sa plema. Tapos yung plema, magiging kulangot yun. Pwede mo na ilabas yun. Yan ang protection natin. So, dapat intindihin mo yung purpose na lahat ng katawan natin. Okay. So, sino pong naapektahan ditong asthma? Matanda ba, bata, o of all ages? Well, asthma starts early sa mga bata. O sa mga bata, laging exposed sa mga environmental triggers eh. Lagi. So, parang nagiging improper management ng paulit-ulit. Ganon. So, yung mga affected is mga pediatric age, mga teenage, young adult, at saka seniors na. Kasi dala-dala nila yan eh, from childhood until adult ages. Ngayon, yung nagkaroon ng asthma starting adult, carry niya rin hanggang sa senior ages. Ang nagiging problema is yung bata, madali pa mag-cope, madali siyang mag-respond. Ang senior, mahina na nga ang katawan eh. Paano siya magre-respond? So, mas delikado sa senior ang asthma. So, affected ang all ages sa asthma. Okay. So, bakit nagtatighten yung mga muscles? Yan ang ang tawag nila dyan sa medical term is bronchoconstriction. The bronchoconstriction is caused, brought about, o yung mechanics nun is galing sa yung tawag natin central nervous system. Para ba yan yung pinaka-computer ng katawan natin? Baga yung sa uso ngayon, AI, automatic intelligence, yung artificial intelligence. Okay. Meron tayo sa utak natin eh. Hindi mo naman kailangan isipin yan eh. Basta meron trigger, yung alikabok o lamig, nadidetect ng utak yan eh. Ang sasabihin ng utak, ay, bronchoconstriction, higpitan mo ng konti. Yan na yun. So, ang bronchoconstriction is a muscle response to an invading situation. Yung invading situation is asthma, alikabok, alamig. So, sasabihin ng utak, sige, bronchoconstriction, pigilan natin ang pumapasok ng hangin kasi mayroong dumarating na kalaban. Ganun yun. Yung kalimitan kasi, tulad ko, kapag mayroon akong allergy, pagkatapos magagising ko pa lang, nagbabahin na ako, pagkaligo ko, sinisipon na ako. So, ano ba itong causes nito? Yan ang lagi natin pinag-uusapan ito. Allergic reaction yan. Okay? Look at the good side eh. Kung meron ka allergic reaction, ay, listo yung body mo. Listo yung defense mechanism mo. Ibig sabihin yan, tatrabaho siya para protektahan ka. Ngayon, paano nangyayari?
meron paggising mo na umaga, kung saan ka man, kung anong man ang nangyayari, kung anong condition ng kwarto, kung saan ka pa natutulog, merong situation doon na ayaw ng katawan mo. Oh, so ano mga yon? Sobrang lamig, sobrang init, electric fan, alikabok, ganon. So hahanapin yon. Kulang-kulang na sabi, lumipat ka na ng bahay. Yun nga, yan ang sinasabi ko. Electric pan kasi sa akin, magdamag yan, nakatutok. Yan, okay. Marami nagsasabi noon, nakatutok electric pan sa akin sa sobrang init. O ano yan, pag-gising mo na umaga, hindi ka na makahinga. Diba? So, yan yung mga situations na pag-aaralan mo, gana sarili mo, kung bakit sa isang ang isa pang yung observation ko sa situation mo, katulad na maraming iba, bakit umaga lang? Pagdating ng alas 9, alas 10, wala na. Wala ka na sipon. Mga ilang oras lang naman. Yan ang sinasabi ko. Differentiate the allergic reaction versus yung talagang upper respiratory infection, which is yung sipon-sipon. Yung sipon-sipon, tamaan ka na umaga, abuting ka ng 3 araw na sipon-sipon, ubo, baka lagnating ka pa. Yun ang URI, upper respiratory infection. Okay. Iba yung asthmatic na allergy, ganon, bigla. Pero yan, so dapat natin, kung tuwing umaga, ay walang tigil yan na tuwing umaga, talagang ganyan ang buhay ko, gigising ako, sipon na. So yan, kailangan pag-aralan mo ng kung ano yung situation sa umaga na kailangan mong palitan. So hindi ba ito maglalala kung sakasakali na ano? Well, magkakaroon siya ng ng long-term complications. Ibig sabihin yan, kung lagi tuwing umaga hindi mo lang ginagamot, pabayaan mo lang, mabubuhay na ako dyan, basta tuwing umaga, handaan ko na lang yung gamot na para gano'n. O di siyempre, merong long-term effects yan It could be psychosomatic, it could be anatomic, manon. Pero, siyempre, ang gamot natin ang lagi natin tinutulak dito is prevention. I-prevent mo bago ka, para hindi ka dumating ng point na kailangan laging gamot. Ganun yan So, hanapin, okay? So ako ginagamit ko, kung parang gano'n, nagtitrigger na, either gumagamit ako ng inhaler or yung white flower or ano. So, anong klaseng management yan? Yan ang palliative ang tawag natin doon. Yung ginagamot mo yung symptom. Okay? Ang proper management is gamutin mo yung cause. Yun. Hanapin mo yung cause na bakit nagtuwing ganito. So, sa Amerika, sa mga desensitization clinic, ang tawag doon, hinahanap man doktor kung ano man yun sa 1,000 causes. Hanapin nila yun. Baka isang kuto lang, baka isang amoy lang, baka yung asawa mo tuwing umaga, makulit yun. O kaya sa pagkain, meron din. So, ano yung trigger sa umaga na nagkukos niyan? Tingnan mo, mag-check-in ka sa hotel ng 1 linggo. Tingnan mo, pag-gising mo, wala ka na allergy. Di yung environment mo talaga. Nagpalit ka na environment, nawala na yung symptoms mo, ayun. So, ano yan? Ayan ang diagnosis. Nandun sa kwarto ko ang so sa kwarto, kung sakali, yung paggagamit ba ng mga disinfectant tulad ng Lysol or mga pamatay ng mga lamok, siyempre, maano rin yung amoy nun Yun, trigger din yung amoy. Trigger din ang amoy. Okay, so yung paggamit ng disinfectant. Anong ginagawa ng disinfectant? Papatayin yung cause ng upper respiratory infection, yung virus, yung bacteria, yung fungus. Yan ang gagawin ng Lysol. Pero hindi naman niya pinapatay ang alikabok, di ba? Hindi naman niya ino-neutralize yung lamig. So, yun. So, isa lang remedy yung Lysol. Hindi yung remedy yung sigurado. So, yan na sabi ko, hanapin ang trigger ng asthma o yung allergic reaction. Search and destroy. Search and destroy. Yan ang ginagawa natin dito. Okay. So, ano ba ang main cause ng asthma? Yeah, ang main cause ng asthma, yung katulad, lagi natin sinasabi, is a trigger. The main cause of the asthma syndrome, mula nung pagkabata, o kailan man nag-umpisa, nung late na nag-umpisa yun, is the asthma trigger. Okay, the asthma trigger can be 1,
It can be many. Or it can be a combination. Okay? Sa akin, combination is combination. May naamoy kang pangit na ayaw mo. Ayun, na-trigger ka. Dahil sa naamoy mo, nagalit ka. Yung galit mo at saka yung amoy, nag-trigger ng asthma attack. Ayun yun. So, it could be one, it could be many, it could be a multifactorial trigger mechanism. Yan yun. So, pwede na sabihin, hindi isa. Ay, yun nga, yung emotion lang eh. Malinis ang kwarto mo, walang alikabok, napaka-sanitize nga. Pero tuwing umaga, yung kinukulit ka na ng mga kaaway mo, yan, emotional. Tatamaan ka ng asma. May kaibigan ako, kapag kumain ng bawang, nag-trigger sa yun. Very unique yung mga yun. Oh. Very unique. Okay, so yung pagkakain ng bawang, very unique yan, na nagtitrigger ang asma. Ano sa bawang ang ingredient na magtitrigger ng allergic reaction mo? Okay, pwedeng totoo yan, pwedeng psychosomatic yun. Ibig sabihin yan, kasi meron dati-dati, merong history, merong incident na kumain ka ng bawang, talagang nasagasaan ka ng tricycle. Psychosomatic yun. Ting kakain ka ng bawang, alala mo, ayun, naging hysterical ka. Naging hysterical ka, tamaan ka ng asma. So, ako, yung very open-minded ako sa mga ganong diagnosis. Huwag ka mag-settle sa isang theory mo. I-connecta mo sa lahat ng pwedeng mangyari. Yun na bigyan mo advice dito sa pasyente mo. Ano nangyari sa akin? Bakit allergic ako sa bawang? Sige, mag-experiment tayo. Sige, hindi ko sasabihin sa'yo, ito, maraming pagkain ito. Ano lang diagnosis ng doktor? Isa dyan may bawang. Okay? Pero sabihin ko sa'yo, lahat yan may bawang. O, kainin mo to. O, bakit hindi ako inatake? Kasi walang bawang yan eh. O, bakit inatake ako dito? Nawala rin bawang eh. Psychosomatic na yun. Okay? Pero kung sa eksperimento mo, inatake lang siya sa talagang bawang talaga ang cause. So, ganyan ang proseso niyan. Okay. Yung sa mga desensitization clinics, meron doon na yung ang tawag doon na yung RAS na yung RAS, meron siya mga 100 allergic na ingredients. Parang injection yan, itatapal yan sa balat mo. Kung alin na namula doon, yun ang allergy mo. Kaya nga, dito sa Pilipinas, bahala ka sa buhay mo. Pagpasok mo sa restaurant, bahala ka kung ano. Pero dun sa ibang bansa, kapag papasok ka sa restaurant or tatanungin ka kung may allergy ka. Yes. Kasi specifically kung restaurant is seafood. Tatanungin, meron ba kayong seafood allergy? Meron kayong shellfish allergy? Allergic ba kayo sa hipon? Kasi ang menu namin, puro hipon eh. Tatanungin ka. Dito sa Pilipinas, kakainin mo. Yun. Diba? So, pero doon, talagang stricto sila doon. Dapat talaga doon sa mga yun sa mga restaurants. Mayroong may mga Department of Health yan sa US nakalagay, this restaurant serves kanino. So yan from the side ng restaurant, sabihin nila. Pero from the side of the patient, katulad ng peanut allergy. Ayun. Very serious yan. Alam mo na allergic ka sa peanut. So, responsibility mo, natanungin mo dun sa restaurant, etong mga menu nyo, alin ba dito may mani? Merong kari-kari. Alin ba may bawang? Yun. Tanungin mo sa restaurant, kasi bawal sa akin ang may mani. Alin ba dito ang merong ganyan? Hindi ako pwede. Yun, sasabihin ng restaurant sa'yo, kung hindi alam ng waiter, tatanungin dyan dun sa cook. Kasi, minsan mag-cook, hindi nila sasabihin na gano'n ang ingredients. Pero lalagay sa pagkain para sa ibang lasa. Gano'n yun. So, yun na nga bakit na-i-implement doon sa ibang bansa dahil dito sa atin? Hindi. Masyadong mahal. Okay. Ito ibig sabihin, merong expense involved. Alam mo naman, may negosyante, iiwasan niya yung unnecessary expense. Kasi kung dagdag mo yun, hindi, pwede natin, makakalusot tayo dyan. Masyadong tatamaan yan. Tipid tayo sa overhead expense. Ganun yun. Okay, pero doon sa US, hindi mo pwede ganyan kasi kasama yan sa negosyo na FDA approval. Meron naman tayo dito sa public health na kailangan meron ka sanitary permit, meron ka health permit, meron gano'n, di ba?
Oh, pero di ba, this is the Philippines? Pero sa doktor, tatanungin ka kung may allergy ka eh. Yeah, kasi magamot eh. Oo. Oh. Kasi very serious yun. Actually, nagiging trabaho. Kung tinanong man ang doktor hindi, ultimate responsibility yan sa mga assistant niya. Yung technician, yung nurse na nag-a-attend sa pasyente after yung doktor. Di ba? Eh di sabihin ng doktor, susulat yung prescription, minsan nalilimutan niya, oh nurse, ito yung reseta ng pasyente, ikaw na magbigay sa kanya, ikaw magkwento kung paano inumin, etc. Tatanungin din ng nurse o assistant, allergic ba kayo sa gamot? Kahit na sabihin niyang, alam niyang tinanong ng doktor, kung nakalimutan ng doktor, na binigyan siya ng penicillin doon sa reseta, na allergic pala ang pasyente, nalimutan din tanongin ng pasyente. So, wag kayo mag-assume na ganon. Yan. So, maraming... Kasi meron yung ini-inject ka tapos bubukol eh. Bigla. Yan yung skin test. Skin test ng karamihan niyang penicillin. Tingnan yan skin test. Pero halos lahat ng medication, kung ito isang very serious na medical legal case yun. Pag ang pasyente namatay, medical legal, dahil sa may injection ng kung ano man yun, na hindi ka nag-skin test, kung doctor, nurse, mawawalan ka na lisensya o masususpend na lisensya. Simpleng-simple lang na hindi ka nag-perform ng skin allergy test. Ayun. Pero itong allergy ay nakakamatay din to, Doc. Oh, yes. Well, if improperly managed, allergic reaction results in compromised airway. Yung allergic reaction, iba nagsasarang airway dahil sa sobrang plema, sobrang constriction, wala nang daanan ng hangin. Tapos, dahil sa ganon, hirap na hirap dumaan ng hangin, respiratory arrest pwede mangyari yan. Kung mabuhay ka naman sa respiratory arrest, in-overwork mo naman ang puso mo, cardiac arrest naman ang abutin mo. Diba? So, dalawa yun eh. So, yun sa mga naging allergic reaction na hindi na manage kaagad o hindi na nandun sila sa bundok-bundok na ang pagdating mo sa emergency room 3 oras, 1 oras, 5 minutes pa lang nawala kang hininga, patay ka na eh. So ganun yun. Kaya nagbabaon sila ng mga... yung mga first aid, gano'n. So yung mga ganong situations, yung mga nasa bundok ng mga merong yung mga emergency unit, rural health unit, na meron silang emergency medication. Halimbawa, yung kagat ng ahas, kagat ng bubuyog, kagat ng na kailangan injection kaagad na, meron kaagad doon dapat. Kung alam nila maraming bubuyog sa area, kailangan merong antivenom, merong gamot para sa bubuyog. Kung maraming cobra doon sa lugar na, kailangan malapit doon yung antivenom para sa cobra. O gano'n first aid na rin yun eh. Ganun kasi, hindi ka dapat mamatay doon sa mga gano'n allergic reaction o snake bite. Kasi merong gamot eh. Gano'n. So kung may namatay dahil sa mga gano'n, di makahinga o nakagat ng ganito, ay kasalanan ng health system yan. Kulang. So kaya yung mga may allergy na nagbabaon yan naman. Correct. Lurata din. So protocol yan ng ito. May asthma. Kung alam mo asthmatic ka, may baon kang inhaler. Inhaler, yan. Kung allergic ka sa mani, may baon kang EpiPen. May epinephrine yun. Kasi pag nasa bundok ka na nga, kumain ka pala naman mamamatay ka doon. Naramdam mo, EpiPen, epinephrine ka agad, tanggal na yung allergy mo, makakahinga ka na. Marami yan, nagbabaon. Cetirizine, ano ba yung mga... Cetirizine is a medication na yung mga mild to moderate allergies. Kayang-kaya na yung on the spot. Pero yung severe, kailangan talaga ng emergency room. Paano makakatulong dito ang Ikarma, Doc? Ikarma is a medium to long-term acting preparation na magpe-prevent siya ng serious reaction sa mga allergic reaction. Okay? Ang ginagawa ng Ikarma is kung gamit man o hindi, meron siyang anti-inflammatory action. Una-una, karamihan ng allergic reactions, katulad sa asthma, yung skin asthma, yan yung mga allergic reactions are progressed by the presence of a histamine allergies, ganon. So, ang ginagawa ng Ikarma, kung yung katawan mo puno ng yung itong ingredient ng Ikarma,
kung tamaan ka man ng allergic reaction, hindi tatagal yan. Hindi pupunta doon sa serious eh. Kasi merong agad na sundalo dyan, ikarma, na magpe-prevent siya ng serious reaction. Kasi pinipigilan niya yung production ng histamine. Ang histamine ang gumagawa ng reaction. Nagpapasikret ng mucus, nagpapaconstrict ng bronchus, yun. So, with products like Ikarma, yung allergic reaction will be minimal. So, gaano katindi itong pagkakaroon ng asthma? How serious ito, Doc? Well, asthma is a very common situation. Maraming meron nito, okay? So, hindi natin talagang yung pwede kuha yung accurate statistics ito. Kasi, alam niyo naman din sa Pilipinas, kung may asthma ka, kung may symptoms ka, hindi mo talaga alam, hindi ka nagpa-check up, wala naman confirmation, nalaman mo lang dahil katabi mo may asthma, ang ginawa mo, sinare mo na lang yung gamot ng asthmatic. Ano yan? Kung anong binigay sa pasyenteng na tunay na anti-asthma, sinare na lang. Okay, so kung totoo yan, yung statistics ng Department of Health, kung sabihin natin 100 patients affected with asthma in the whole country. Pero kung times 2 yan, dahil yung partner niya meron din. O di times 2, di bis na 50, di 100 na. So yan yan, maraming affected ng asthma na hindi naman talaga documented. Ganun yan. So, magandang ano lang it's a basic na yung piece of information na alam mo, marami na palang affected with asthma. So, kailangan tayo mag-institute ng mga measures para protektahan itong mga documented asthmatics at considering yung undocumented din. Curable ba ito? Curable ba itong asthma? Well, depende yan sa stage of yung diagnosis. Or manageable lang? Yung stage of diagnosis, kung early, manageable. Actually, kung sabihin ko, treatable din. Kasi, ang asthmatic, yung chronic disease na yan, is a combination of different yung nangyari, different damages. Damage to the bronchial muscle, damage to the lung tissue, and then yung setting ng brain response. Ganun So, i-reset mo yung brain response. I-reset mo yung muscle contraction, i-reset mo yung mga histamines. So, kung ma-overcome mo lahat yung mga mechanisms na yan, treated na. Kung hindi mo ma-overcome yung mechanisms na involved, manage mo na lang. O di, anong management? Kailangan meron kang laging dalang inhaler. Kailangan meron kang yung mucolytic. Kailangan meron kang maganda pag-iisip, hindi ka laging stress. So, yan ang management ng chronic asthmatic. Ganon. Ayun. So, kung yung asthmatic or may allergy, kapag sumasama yan sa mga outing, camping, kailangan may dala ka palagi. Yes, dapat do not rely on yung organization manager. Responsibility ng organization manager, kung sino ba ng boss dyan sa camp trip na yon, meron siyang talagang ready emergency kit para sa asthmatic, para sa poisoning, para sa heart attack, gano'n. First aid. Dapat qualified yung organizer kung in charge o kung mas maganda, meron silang medical personality na nakasama kung malaki ang grupo. O kasi malaking bagay yun, no? Meron kang medical person, first aid. Kasi kung wala, lahat kayo doon ng grupo, puro accountant, puro engineer, wala nakakaalam ng medicine. Simpleng allergic reaction, anong alam ng engineer? Anong alam ng accountant? Wala. Okay? So, itong case na simple-simple, CPR. Okay, lahat ng tao, layman o dapat marunong ka sa CPR. Anong CPR? Cardiopulmonary resuscitation. Ang laki magagawa yun sa isang taong inatake. Mabubuhay yun. Pag pinabayaan mo yung inatake na hindi mo binigyan ng CPR, tapos 1 oras ang biyahe, ay wala na, hindi naabot yun. Pero yung inatake, binigyan mo ng CPR, pwede kang umabot ng 1 oras bago siya bigyan ng tamang treatment sa emergency room. Yan ang importance ng CPR. It's life-saving. Bakit yung mga mountain climber, the higher may shortness ng kanila? Yes, ganda na tanong yan. Okay.
Well, the simple explanation, the higher the elevation, the lower the oxygen concentration. Okay. Okay, yun ang simple. Okay. So, kung tama kung healthy ang lungs mo, kung magandang yung ventilation ng lungs mo, magandang capacity, wala kang asthma, wala kang lung disease, wala kang TB, akyat ka sa bundok, yung concentration ng oxygen, pababa na, katulad sinabi ko kanina, anong oxygen concentration dito sa baba sa atin? Kung sabihin natin 70% lang. Pero sa 70% na oxygen na nabibreathe natin, kayang-kaya ng lungs natin. Kaya niyang higupin ng oxygen para isupply yung buong katawan. O sige, umakyat ka sa bundok. Kahit na mababang bundok lang, yung 70% na sanay ka, wala doon. Nasa 50% na lang. Eh kung sa 70% kumukuha ng 50% ng body mo, doon sa 50%, ano matitira, makukuha mo? Baka 20% na lang. Ay, wala na. Para ka nalulunod doon sa taas. So, kailangan mo talagang supplemental oxygen sa taas. Kaya pala, nagdurugo yung kanilang mga ilong, nagsusuka ng dugo. Yeah, well, kasama sa mga lahat ng symptoms. Well, yung pagdudugo ng ilong is dahil doon sa temperature. Nagiging brittle yung mga maliliit na arterial sa ilong. Pag sobrang frozen yan, pumuputok yun. Yung pupunta ka sa ibang bansa, kapag ka malamig na malamig, duduguin ka. Duduguin ka. Miski na yung init na init, duduguin ka. Yung mucus mo lang, may kasama ng doon. So, meron mo, may mga first aid na yung moisturizer, yung inhaler moisturizer, para lang mabasa yung mga doon sa ilong mo. Okay, yung pag-akyat natin dito sa 4th floor, kapag ka umakyat ka rito na hindi ka hinihingal, it means maganda ang lung capacity mo. Ganoon. Kasi ito pala, dito sa 4th floor natin, yung oxygen concentration is the same as yung sa baba. Kunti lang difference. May certain elevation na significant decrease in oxygen concentration. Ganun, sa bundok talaga. Dito sa 4th floor, miski na sa mga high-rise, mga 20-30 stories, okay pa yun. Ganun. Pero beyond that, ayun, medyo wala ng oxygen sa taas. Pero maakyat mo pa ba yung mga ganun kataas? Ang problema niyan, yung pag-akyat nga ng kwan. Kung sa taas, ng konti lang diferensya na oxygen concentration, pero asthmatic ka, kulang yung higop mo ng hangin, ay malaking problema mo. Ganon. Itong asthma, nakakamatay ba ito o ano? Yes, ang asthma mismanaged can lead to death. Pwede maging fatal yan. Pero ako, sasabihin ko, wala dapat mamatay sa asthma. Okay? Merong pwedeng mamatay na may asthma. Okay. Pero hindi mo dapat pwedeng sabihin na namatay dahil sa asthma. Okay. Ang immediate cause of death ng asthma is a respiratory arrest or cardiac arrest or something else na dulot yan ng long-standing asthma. So asthma is parang the primary cause pero hindi yung immediate cause of death. Ganun. Dahil may asthma siya, mahina siya mag-manage, nagkaroon siya ng hypertension, ng heart attack siya. O kaya, eto nga, pasyenteng ito, alam niya may asthma siya, wala siyang dalang gamot, inasma hanggang severe, hindi na makahinga, parang nasakal siya, nagkaroon siyang respiratory arrest. Hindi nakarating sa emergency room, namatay. Ano na yan? Namatay sa asthma. Well, strictly speaking, hindi namatay sa asthma. Namatay sa respiratory arrest. O kaya cardiac arrest. So, pwede kang mamatay na meron kang asthma. Pero hindi yan magiging immediate cause. Parang komplikasyon na. Ngayon, kung simpleng meron kang asthma, wala kang heart condition, wala kang lung disease, tapos namatay ka sa emergency room, ay sabi ko, ako titignan ko yung medical legal noon. Kasi, walang asthma, pupunta ka sa emergency room, immediate na, hindi ka pipila. Di sa emergency room, di ba, haba ng pila? Kaya ang purpose ng triage. Ang triage na yan, ang nurse, hahanapin mo yung sa pila na mamamatay na kung hindi mo inatensyon na ng within 1 minute. Ganun yun. So, asthma is 1. Makikita mo sa pila, namumutla na ay, ipasa mo kagad, ikabit mo na yung oxygen yan. So, tsaka mo na bibigyan ng proper na treatment kung okay na siya. Huwag mo na hintayin na mamamatay dyan sa pila. Okay. Bakit may mga taong may asthma,
pilit pa rin naninigarilyo. Parang, ano sila parang relax sila ang kanilang pakiramdam kung sila ay nag-i-smoke. Matagal ko hinahanap yung sagot na yun. Wala nang proper answer yun. Yeah. Bakit yung may TB, may cancer, yung lahat ng problema niya, nagnininigarilyo. Yan ang huling kaligayahan ng buhay nila. Kung di tatanggalin mo yung sigarilyo, nagalit, nainis, nagpakamatay, o kaya di ba? Nagalit siya, tumaas yung adrenaline niya, na-stress siya, inatake. Ay, teka na, pagbigyan mo na nga. Hayaan mo siya, wala na ibang bisyo yan eh. So, ganun na lang. Hindi ito mag-aggravate sa kanyang karamdaman. Hindi, well, isang sigarilyo, sabi mo, mamamatay ka mamaya. Ay, be practical. Kailangan, parang isang karton sa isang araw, pwede mo na maging concern yan. Usually, karamihan, isang pakete, isang araw, sabi ko, well, medyo tatagal-tagal ka pa ng konti dyan. Yung mga iba parang nalulunod ang kanilang pakiramdam eh. Babagsak ba ito, yung asma, babagsak ba ito sa pneumonia? Yes, well, yun ang secondary complications. Kung compromise ang oxygen contact ng blood mo, ganon, mahihirapan ng heart. Yung heart will beat faster and stronger, and then yung beating ng heart faster and stronger will cause yung tinatawag nila improper yung management ng fluid. So imbis na magandang drainage ng lung mo, nababaon dun sa lung yung excess na tubig na hindi magandang. So para kang nalulunod. Para ka rin nalulunod. So yon, yung excessive fluid in the lung can lead to pneumonia, secondary pneumonia infection, etc. Ganon. So marami. So yung asthma improperly managed can lead to other conditions like hypertension, lung disease, pulmonary hypertension, ano pa, dami pa. Pati yung cognition, dahil kung laging oxygen starved ka, sa mga bata may asthmatic, yan na, oxygen starvation, ay mahina yung bata, mahina mag-absorb, hindi matututo ka agad. Hindi katulad ng batang walang asthma, mabilis mag-pick up, madaling mag-memorize, mga ganon. Pero yung mga batang kulang-kulang na nutrition, walang vitamin, anemic, hindi nakakahinga dahil sa asthma, ay, matanda na siya, nasa grade 1 pa rin. Ganon nangyayari. Yung mga iba nga, nagpapaypay o may sila, yung nebulizer o inhaler. Hindi, yung parang electric pan na. Yun. Eto nga, laki ng bisyo ngayon na lumalabas na yun sa handheld electric pan na kontra ako dyan eh. Sabi ko, ano ba nangyayari sa society ngayon? Dalawa na lang kamay mo, isa cellphone, yung palang wala. Handheld na electric pan. Ngayon, mamamatay ka dyan. Kasi pag hawak mo ng cellphone, tapos naka-electric pan, tatawid ka ng pedestrian. Hindi mo tinitignan yung daan mo. Sasagasaan ka ng kotse. Yan. Itong handheld na electric pan, nakakamatay pala yan. Pati cellphone, alam na natin yan. Marami na namatay na cellphone na tumatawid. Yes. Ngayon, dagdagan mo ngayon, isang electric pan, isang cellphone, ano pa? Yun na. Naka-headphone pa. Naka-headphone pa. So, dapat natin, hindi naman sa sasabihin nila, ito si Doc, kontra, hindi, sabi ko, hindi. Nagbabasag ng trip, gano'n. Sabi ko, wala naman magandang patunguhan niya yung mga develop. Ang nakikinabang lang dyan sa mga yan, yung nagbebenta. Nagbebenta na cellphone, laki ng kita niya kasi halos lahat ng Pilipino may cellphone. Eto lumabas. Yung bang handheld na electric pan, bakit mamamatay ka ba kung wala kang electric pan? Diba? Sabi ko, nakikita ko yung mga ganong tao. Dami nga dami. Sabi ko, wait kayo mga ito. Hindi, gawa ka ng comic ngayon. Yung isang kamay, naka-cellphone. Yung isang kamay, naka-electric pan. Yung sa gitna ng daliri ng may pipa, may vape. May vape. May sigarilyo. May yan, gawa ka ng comic na para matauhan ng mga tao ngayon sa yung practicality ng buhay. Bakit kailangan nyo ba talagang gawin ito? Sabi ko, tanggalin nyo. Biro mo, handheld. Fashion Fashion. Yeah. Magkano yung isa niya? 100 pesos, 50. Sabi na,
Pero ilang beses ka bibili niyan sa loob ng isang buwan. Madaling masira yan eh. Gamitin mo, 1 linggo sira. Oh, ay nako, hindi ako mabuhay na wala dito. Bili ako uli. Ganon. Cellphone mo, ay makano din yon. Oh, sigarilyo pa. Ay, sabi ko, ang practicality ng buhay talaga, parang lumalala na, hindi na practical. Nakikita lang ng kaklase mo, kamag-anak mo, no? Lalo magulang mo. Ganun na ginagawa. Ang parang parang sikat ka kapag ka nakaganon eh. Ganun. Yan ang society ngayon eh. Oh. Kung ano yung nakikita mo, ay peer pressure, kailangan ako din. Ganun. Yun, kung isang tao asthmatic at nagbe-vape, kasi maraming ingredients yung vape na Yes, tama. Mas matindi ang ingredients ng vape kaysa dun sa talagang tunay na sigarilyo. Initial purpose ng vape is to prevent yung cigarette smoking. O para ba i-curb natin yung smokers. Pero ano nangyari? Imbis na nag-curb yung smoker, napunta sila sa parang kasing dangerous din ng sigarilyo eh. So hindi mo naman talaga na-solve yung problema. Na-create ka ng panibagong problema ng society. Ayun. Na, yung hidden pa. Kung yung vape na yan, wala na nicotine pero may marijuana. O merong mga ibang drugs na regulated. May formalin nga yun eh. Yun nga. So, sinolve mo ba yung problema ng society ng sigarilyo? Well, pwede mo sabihin na bawasan, pero dinagdagan mo naman sa kabilang perspective. Okay. Mukhang napapasarap tayo sa mga question and answer, pero mayroon pong testimonial dito, si Miss Lolita Maratcha. Pwedeng ipasok mo yun na ka-Edwin para mapakinggan natin kung ano na itulong sa kanya ng ikarma. Kasi may asma ito at gumamit siya ng ikarma, nakatulong sa kanya. Ka-Edwin. Ako po si Lolita T. Maratcha. Ang edad ko po ay 62. Nakatira ako sa Amansabina, Mangaldam, Pangasinan. May sakit akong asthmatic. Pagkatapos, yung pag nararamdaman ko, pag naglalakad ako, nahihirapan ako na huminga. Madali ako mapagod. Nung nagpatingin na ako kay Dr. Glenn Soriano, nung niresidaan ako ng ikarma, yun ang iniinom ko, parang guminhawa na ang pakiramdam ko. Naalis na yung pagod, saka paghihingal ko pag naglalakad ako. Kung kayo din, punta din kayo dito, parang magpa-resulta ng mga karamdaman nyo, wag uminom kayo ng ikarma, maaalis na yung mga karamdaman nyo sa katawan. Kasi ganyan din ako nung uminom ako, naalis na din yung mga paghingal ko nang maglalakad ako, saka napapagod ako. Nung uminom na ako ng ikarma na binigay ni Dr. Soriano, ayun, lumakas na yung pakiramdam ko. Nung umano ako ng September 30, ang piklo ko po 150. Nung bumalik ako ng October 14, naging 170 na yung piklo ko. Kaya kung kayo ang nakikinig sa mga program ng Dr. Soriano, pumunta na kayo dito, parang marisitaan kayo ng ikarma na gamot. Subukan nyo ang ikarma, parang gumaling kayo sa nararamdaman nyo sa katawan. Tulad ko na uminom ng ikarma, ngayon malakas na ako. Kaya kung sino man kayo dyan na nakikinig, napakagaling yung ikarma na inumin. Nawala na yung mga karamdaman ko sa katawan. Salamat sa ikarma na binigay ni Dr. Glenn. Kami pong salamat pati sa God, Panginoon. Yan ni Lolita Maratcha. Lolita Maratcha ng Mangaldan. Marami ito eh. Napapansin ko parang parang humihigop siya ng hangin. Nag-ahabol. Nag-ahabol. Yun ang symptoms ng kanyang asma. Ito nga sinasabi natin. Isa ito sa marami. Baka hindi pa natin maabot yung second testimonial, pero marami itong testimonial na sinasabi nila, para bang hands down, sabihin nila, hindi totoo ito. Maganda ang bisa nito sa asma. Well, ako, sasabihin ko sa mga nakikinig, huwag kayong maniwala dyan sa testimonial. Ang dami-dami mga preparation, mga herbal. Ganun din na maririnig nyo.
Pero try it yourself. Kayo mismo magsubok. Huwag kayo magtanong. Tapos, sinasabi naman ni Miss Lolita, bibigyan si Dr. Soriano kayo ng reseta. Walang kailangan reseta dito. Over the counter ito, nabibili. Huwag kayo maghintay ng reseta ko. At pati yung sinasabi nilang discount, actually, hindi to prescription medication, nabibigyan kayo ng senior discount. Kung merong herbal na nabibigyan discount, mukhang nagkamali yata yung kwan, pero hindi kasi dapat ganon. So, yan nga, ito, makinig kayo sa mga testimonial, pero para mapatunayan nyo sarili, kayo mismo ang bumili, gamitin nyo. Subukan nyo. Itong point nito, sana address ko, recognize ko lang itong bumisita sa akin, itong recently, Mr. Leo Wee and Teresita Wee, na sila mga 2 years user ito, na sinasabi na testimonial sa akin personally, sabi, Dok, talagang marami ang tinulong sa akin. Kaya nung naubusan kami sa Alaminos ng stock, sabi ko, dumiretso na ako sa inyo kasi dapat talaga. Sabihin ko sa inyo, kahit na malayo, pupunta sila, sasabihin nila, may effort sila na sabihin sa akin na talagang mabisa sa kanila, hindi katulad ng ibang preparation. Ay salamat sa inyo mga Leo Wee at Teresita Wee. Yan, sa Alaminos. Alaminos sila. So, pinuntahan pa kayo sa bahay? Yes, yan ang effort na tinatunay ito mga ito. Na hindi naman pupunta lang dahil sa magpakita, magpakonsulta. Pero, ikaw, kung ibang, may biyahe kang 2 oras, pupuntahan mo ito sa doktor, may ibig sabihin yan Ganun Para sabihin niya, totoo ito. Hindi kami nagbibiro. Pero tuloy-tuloy kami kasi para kaming na-addict din na yung naramdaman namin dito sa produktong ito, hindi namin nakukuha sa iba. Yun. Okay, so nakatulong din talaga ito sa may mga karamdaman tulad ng asthma at diabetes dahil bumaba ang kanilang mga blood sugar at tumaas ang kanilang peak flow. So, para subukan nyo, wala namang mawawala sa inyo subukan ninyo na mura lang naman itong ikarma, mabibili yan sa St. Joseph at sa Mercury. Yung capsule 8 pesos lang po yun. Ayun, 8 pesos. Yung tea bali 240 per box. 15 pieces. Sachet. So, yan, tinatanong lang, anong difference ng tea at saka capsule? Actually, parehong laman yan Yung tinurog nilagay sa capsule, yung tinurog din nilagay sa siya. Pero ang timpla, convenience lang yan Kasi, iba, hindi nagdadala ng thermos para lagyan ng liquid. At idala mo yung capsule. May iba, may 5 capsule, ayaw mag-liquid tea o fluid restriction. Ay, di mag-capsule ka na lang. Pwede mong pagsabayin yun. Pwede. Lagi natin ginagawa yun Ayun. Ito, ako mismo, sabi ko, kapag ka nag-ikarma na ako, madali ako magbawas. Yan. Isa pang magandang point yan. Sabi ko, alam niyo, sikreto ng long life? Tanungin niyo sa alaki ng percentage ng mga tao, tanungin niyo sa kanila, ano ang effect ng normal pagbabawas sa inyong longevity? Yung mga matatanda sasabihin sa inyo, talagang normal na normal. Every morning for the past 50 years, tama ang bawas ko. Kaya wala akong sakit ngayon. Ganon. Simpleng bagay yan sa daily chores ng isang tao. Yung pagbabawas ng every morning regularly. Ang laki ng tulong sa health yun. So, kung constipated ka, inom kayo na ikarma. Mararanasan nyo yun. Kasi yung mga basura mo sa loob, siyempre, mabubulok yun. Kailangan itapok mo. I-apply mo yung principle ng city management. Waste management, healthy city. Tao, waste management, healthy life. Yun, okay. So, mga avid listeners natin, dami ninyo rito na nanonood at nakikinig. So, hindi ko na po isa-isahin ang inyong mga pangalan dahil kapos na po tayo sa oras. At salamat na naman kay Dr. Glenn Soriano at marami na naman tayong natutunan. Hopefully, yung mga naririnig nyo, i-apply po natin sa atin mismo. Subukan ko nga ito. Kung ano maitutulong sa akin, kung ano ang magiging epekto nito, masusubukan po ninyo yan. Ikarma, pwede kayong bumili sa St. Joseph at sa Mercury Drug.
O kaya direkta kayo mismo sa bahay ni Dr. Glenn tulad na ginawa ni Mr. and Mrs. Wee ng Alaminos. Naggulpihan kung bumili. Kaya totoo lang, hindi ko i-encourage yung lahat ng tao, babae yung bahay namin nang bibili ng gano'n. Yan ang purpose natin ng tutulungan natin na St. Joseph at saka Mercury at saka wide spread availability ng itong mga drugstore sa lahat ng mga sa online kung wala kayong ito si Mr. Wee, wala silang 70 years wala silang yung marunong sa mobile online so talagang pumupunta sila sa pharmacy. So yun. So kung marunong kayo sa cellphone, pwedeng direct online from Ikarma Health Options na may website, doon kayo mag-order para sigurado. Okay. Kasama po natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Itilak mi lang ula sa balag mimpi sa salamat at balang siya ng sakay ya pinablin dumuringal. Sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 8:04. Oras hatid sa inyo ng Bingo